Sabi nga ay walang magulang ang kayang tiisin ang kanilang mga anak. Pero mayroon nga bang anak na kayang tiisin ang kanilang mga magulang? What's up guys? Sabay-sabay nga nating pakinggan ang kwento ng amang si Ignacio. Si Ignacio ay isang tatay ng dalawang lalaking anak na parehong nasa senior high school na, at ang mga ito ay sila Jefferson at Jandel. Nasa elementarya pa nga lamang ang kanyang mga anak noong sumakabilang buhay ang kanyang may bahay. Kaya naman ganoon na lamang din kapursigido si Ignacio na itaguyod ang dalawang anak. Dala-dala ang labis na pangungulila ni Ignacio sa kanyang yumaong asawa, kung kaya't ibinabaling na lamang niya ang buong pagmamahal at atensyon sa mga anak nila na naiwan sa kanya. Siya na ang tumayong ama at ina sa mga ito. Lahat ng pag-asikaso sa kanila ay kanya nang ginagawa. Kasabay nga nito ay abalang-abala si Ignacio sa kanilang mga business na itikan at tindahan ng mga groceries sa kanilang bayan. Ito na nga rin talaga ang sumusuporta sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, kung kaya't kahit papaano ay hindi na nga rin kinakapo sila Jefferson at Jandel pagdating sa kanilang mga luho. Isang araw, habang taimtim na nagkakape si Ignacio at nilalasap ang sariwa at malamig na hangin mula sa kanilang bakuran, sa mga sandaling ito, hindi niya maiwasang isipin na magduda sa kanya naging pamamaraan na pagpapalaki sa kanyang mga anak. Napapansin na nga kasi niya na tila hindi na nga naging maayos ang pakikipag-usap ng mga ito sa tuwing inaabisuhan nga niya patungkol sa pag-uwi nila ng malalim na gabi. Habang tumatagal, tila ba nahihirapan na nga rin siyang pusunurin ang kanyang mga anak. Mahal ko, alam kong hindi mo na ako naririnig at wala ka na. Pero wala na talaga akong ibang mapagsabihan maliban sa Panginoon na siyang lagi kong takbuhan sa tuwing nahihirapan ako sa aking kalooban. Hindi ko alam kung nagkamali ba ako sa pag-aalaga sa mga anak natin. Parang masyado ko yata silang na baby. Kung kaya't ngayon, parang sobra silang na-spoiled. Nahihirapan ako na makausap sila. Ayaw na nilang makipag-usap ng maayos sa akin. Hindi tulad ng dati. Ang sa akin lang naman, gusto ko silang paalalahanan. Dahil gusto ko silang ingatan. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para masabi sa kanila ng maayos, malaman nila ang saloobin ko patungkol sa bagay na yun. Ewan ko nga rin ba, mahal ko, kung dati naman malalambing pa sa akin ng mga anak natin at nakikinig pa sila sa akin. Pero habang lumalaki sila, para bang paiba na ng paiba at palala na rin ng palala ang naging pag-uugali nila. Kung ituring nila ako, para bang hindi nila ako ama. Biglang naputol ang sanaysay ni Ignacio sa sarili na para bang buhay pa ang kanyang asawa habang kinakausap niya ito sa hangin. Hindi na nga niya napigilan pa ang sarili at tuloy na nga rin tumulo ang mga luha kasabay ng pagbagsak ng mga ulan mula sa mabigat na ulap. Hindi niya kasi lubos maisip na unti-unti na nga rin nawawalan ng respeto sa kanya ang mga mahal niyang anak. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin naman niya magawang tiisin ang mga ito. Maya-maya lamang, pumasok na nga rin siya sa bahay para ipaghain ng makakain ang kanyang mga anak bago nga pumasok ang mga ito sa eskwelahan. Dad, can you give me 10,000? I just have something important things to buy para sa school projects namin. Medyo nagkulang kasi yung bigay mo sa aking allowance last day Bungad na sambit ni Jandel na naka-uniforme na at handa na nga rin pumasok. Ganun pa anak? Kasi anak, medyo matumal na kita ng negosyo natin Lalo na ngayon. Marami nang nagpatayo ng iba't ibang establishmento sa palengke. Dumadami na talaga ang kakompetensya natin. Baka naman pwede anak, makinig si daddy sa'yo. Magtipid muna kayo ni kuya mo ha.
babawi na lang ako kapag gumanda na ulit ang takbo ng negosyo natin. Hindi naman kasi pwede, nalugi na nga tayo. Tapos sasabayin pa natin ng malaking gastos. Mahirap naman anak, kung pati ipon natin, mauubos na rin. Nahihiyang paliwanag ni Ignacio sa bunso niyang anak. Maging siya kasi ay hindi nga rin sanay na tanggihan ang kanyang mga anak. Dahil nasanay nga siya na kung ano ang gusto ng mga ito ay binibigay niya. Dad naman, parang di mo naman alam ang expenses ngayon. Tumaas na rin ang bilihin. Kaya hindi na talaga kakasya yung ibinibigay mo sa aming allowance. You should know better. Kasi businessman ka, di ba? Whatever. Alis na nga ako. Agang-aga. Nakakabad trip lang talaga. Nayayamot na sabi ng binantilyo sa kanyang ama. Sandali anak. Hindi ka ba muna kakain? Ito oh. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Mag-almusal muna kayo ng kuya mo. Kumain muna kayo bago pumasok. Ani ni Ignacio. Hindi na. Kakain na lang ako sa school. Nakakawalang gana dito. Tsaka wala pa si kuya. Hindi siya umuwi kagabi. At nagstay over muna siya sa tropa niya. Ikaw kasi, lagi mo siyang binubungangaan. Para kang babae kung magsalita sa amin. Alis na nga ako. Ikaw na lang kumain ng mga luto mo. Matabang na sambit nitong muli sa kanyang ama. Tsaka pinarurot ang sasakyan. Samantala, naiwan namang balisa si Ignacio na halos sumanlumo sa inastas sa kanya ng bunsong anak. Sa isip-isip niya, dati-rati lamang napakalambing ni Jandel sa kanya at palagi pa nga rin siya nitong tinutulungan sa mga gawain na makakaya niya. Talagang halos nagwawala pa nga ito noon sa tuwing nawawala siya sa paningin nito. Ngunit ngayon naman na malalaki na ang kanyang mga anak at mayroon na nga silang sariling pag-iisip, para bang ayaw na nga siya makasama ng mga ito. Maging si Ignacio ay hindi nga rin mawari kung saan nagmula ang ganoong pakikitungo ng mga ito sa kanya, at maging ang kanyang panganay na anak na si Jefferson ay talagang malamig na nga ang pakikitungo sa kanya. Mag-isa na lamang na kumain si Ignacio sa malawak, tahimik at malamig na kusina. Kaharap ang dalawang bakanting upuan na para sana sa kanyang mga anak. Pero ang mga ito ay mas piniling iwan siya. Akala niya noon ay sa palabas lamang sa telebisyon nangyayari ang ganitong bagay. Ngunit hindi niya akalain na may katotohanan pala ito. At siya pa pala ang makakaranas nito. Nagtuloy-tuloy lamang ang pagpatak ng kanyang mga luha habang pilit na nilulunok ang mga pagkain na kanyang pinaghirapang lutuin. Pero binaliwala lamang ng kanyang mga anak. Matapos nga niyang gawin ang lahat ng trabaho sa bahay, idumiretso na nga rin si Ignacio sa bayan kung saan nga nandoon ang malaking tindahan nila ng groceryhan. May lungkot at bigat man sa kanyang loob, dulot ng pangyayari kanina, ay mas minaigi pa nga rin niyang tumuloy doon. Ganoon na lamang ang naging takbo ng buhay ni Ignacio. Buhat ng akuin na niya ang lahat ng responsibilidad sa kanilang pamilya. Hindi nga niya alintana ang lungkot, hirap at sakit. Basta't ang nasa isip lamang niya ay pagsilbihan ang kanyang mga anak upang maibigay sa mga ito ang kanilang pangangailangan habang siya ay nabubuhay pa. Hindi niya kayang mahirapan ang kanyang mga anak. Mas gugustuhin pa nga niya na siya na lamang sumalo ng lahat ng hirap. Huwag lamang ang kanyang mga anak. Patuloy pa nga rin ang naging pag-uugali ng dalawang magkapatid sa kanya, na lumala pa nga rin ang lumala noong tuluyan na nga rin nalugi ang natatanging negosyo na sumusuporta sa kanilang pamilya. Dumating na nga ang araw na isa sa mga kinakatakutang mangyari ni Ignacio, at ito ang magkaroon ng kakulangan sa buhay nila. Sa pagkalugi kasi ng kanilang nag-iisang pinagkakakitaan, doon na nga rin nila unti-unting naranasan ang tunay na hirap sa buhay.
Marahil ay hindi sanay ang mga anak ni Ignacio sa hirap, kung kahit na noon na lamang din ang react ng mga ito noong bigla na nga nilang kinailangan na mag-adjust sa panibagong pamumuhay na hindi nga nila nakasanayan. O Jeff, saan ka na naman pupunta? Hindi ba nang sabi ko, huwag ka na magpapalit ng sobra sa pag-uwi? Anong oras ka nang umuwi oh? Tapos ngayon, hindi ko pa man umiinit dito sa bahay. Gusto mo nang lumayas ka agad? Ano ba nangyayari sa'yo? Kahit konting oras lang naman anak, manatili ka muna dito sa bahay. Parang mas gusto mo pang makasama ang ibang tao kaysa sa amin na pamilya mo. Seryosong sabi ni Ignacio sa kanyang anak. Really dad? You are asking me right now? Pupunta ako sa tropa ko at sasama ako sa gig nila. Baka sakaling doon, magkapera pa ako. Kaysa naman dito, i-standby lang ako sa boring na bahay na to. Tapos wala naman akong perang makukuha. Digo pa, puro ka pa apura. Sermon ka ng sermon dad. Hayaan mo, hindi ako manghihingi sa'yo. Paano pa ako manghihingi? Eh sigurado din naman na wala kang ibibigay sa akin eh. Pabalang ng sagot ni Jefferson sa kanyang tatay. Jefferson! Nagulat ang binantilyo noong sa unang pagkakataon narinig niya ang kanyang ama na tawagin siya sa ganoong paraan. Maging si Jandel na naglalaro ng online game sa sala, inapalapit din sa kanilang kinaroroonan. Dahil yun lamang ang unang beses na narinig nila ang kanilang daddy na sumigaw ng seryoso. Nasanay kasi sila na palagi lamang itong malambing at hindi nagagalit sa kanila kailanman. Hindi ko alam kung saan at kung paano ba ako nagkulang sa inyo bilang ama. Ginawa ko ng lahat para mapunan ang pagkawala ng mami ninyo at para hindi nyo maramdaman na may kulang sa inyo. Hindi nyo ba nakikita? Naganda ko ba na ako sa trabahong ginagawa ko dito sa bahay at sa trabaho? Kahit nga sa gawaing bahay, hindi ko na kayo naobliga. Dahil gusto ko na mabigyan nyo ng focus ang pag-aaral nyo. Ginawa ko ang lahat para maibigay ang lahat sa inyo. Kahit ako sa sarili ko, wala nang matira. Kung ang pagsalita sa pangangaral ko sa inyo ay ang kinagagalit nyo, sana malaman nyo rin na para din sa inyo yun. Hindi ko kayo dinadala sa mga pasigaw na paggalit. Ni Mura nga, hindi kayo nakatingin sa akin eh. Ni Kurot at Palo, wala rin kayo naramdaman. Hindi ko ginawa ang lahat ng yun dahil ayokong maranasan nyo ang trauma ng pagdidisiplina. Kung kahit hanggat maaari, naging malumanay ako sa inyo. Dinaan ko ang lahat sa pagiging malumanay. Pero bakit naman ganun? Hindi pa rin kayo sumusunod. Wala kayong ibang gustong sundin kung hindi ang sarili nyo lang. Jefferson, Jandel, hindi ko na talaga alam kung ano pa ang gagawin ko sa inyo. Dahil maliban sa lumayo na ang loob ninyo sa akin, nawala na rin ang respeto nyo sa akin bilang ama. Marahil, ako nga ang nagkamali. Nagkulang man ako o hindi, pero sana mapagtanto nyo rin na ang tanging intensyon ko lang sa inyo ay mapabuti kayo. Sige, ngayon, kung ayaw ninyo ako makasama dito sa bahay, ako na lang ang aalis. Magtatrabaho na lang ako sa ibang bansa. Nang sa ganun, maibigay ko pa rin sa inyo ang mga pangangailangan nyo. At nang matuto na rin kayo na umasa sa mga sarili nyo pagdating sa mga gawaing bahay. Bukas na bukas din, aalis na ako. Bahala na kayo kung gusto ninyong umalis ng bahay ngayon at magpakasaya kasama ang mga tropa nyo kaysa manatili dito habang nandito pa ako. Eh kung sa bagay, sino ba naman ako para sa inyo, di ba? Mariin at emosyonal na sabi ni Ignacio sa dalawa niyang mga anak. Tsaka kaagad na nga siya dumiretso sa kanyang silid at hindi na nga niya hinintay ang isasagot ng mga ito dahil nasabi na nga rin niya
Ang matagal na nga niyang gustong sabihin sa mga ito. Matagal na nga niya itong pinipigil. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nga niya kayang magtimpi pa sa mga tratong hindi kaaya-aya ng sarili niyang mga anak. Bumuhos nga ang kanyang mga luha noong nasa loob na siya ng kanyang kwarto, habang nakatakip naman sa kanyang bibig ang kanyang mga kamay para hindi madinig ng kanyang mga anak ang kanyang pagtangis. Panginoon ko, patawarin niyo po ako kung hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sobrang bigat na ng kalooban ko. Lalo na ngayon, parang binabaliwala na lang talaga ako nila. At pakiramdam ko, iritang-irita sila sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kunin mo na po ang lahat ng pasakit. At kunin na po ang bahala sa akin. Ipinapaubaya ko na po sa inyo ang lahat. Sampit ni Ignacio sa kanyang dalangin sa Panginoon. Noong tuloy na nga siya napaluhod sa labis ng sama ng loob na kanyang nararamdaman. Hindi lamang kasi pisikal na pangangatawan ang napapagod na sa kanya. Dahil buong pagkatao na nga niya, lalo na ang kanyang emosyonal, ay labis na pagod na. Sa puntong ito, ay mas naging buo na rin ang desisyon ni Ignacio na pagluwas at pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil bukod sa bagay na napagdalunan nila ng kanyang mga anak, ay magkukulehiyo na nga rin ng mga ito. Kung kaya't mas kinakailangan pa nga niya na lalong sipagan para mairaos ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Kahit masama ang loob niya sa mga ito, ay hindi pa nga rin niya kayang matiis na pabayaan ng kanyang mga anak. Pilit pa nga rin siya magpapakamagulang sa kanyang mga anak. Kahit na kung itrato siya ng mga ito, para bang hindi siya isang magulang. Kinabukasan, maagang umalis si Ignacio. Pero bago pa man niya tuluyang lisanin ang kanilang bahay, tiningnan niya muna ang dalawang anak sa kanilang mga kwarto para sana magpaalam. Ganoon pa man, nadismaya lamang siya noong madatnan na wala ang mga ito sa kanilang mga kwarto. Nangangahulugan lamang yun na noong gabi pa lamang ay umalis na nga ang dalawang niyang mga anak. Bukod sa hindi na nga sila nagpaalam, tila wala nga rin silang balak na yakapin ang kanilang tatay bago nga ito magtungo sa ibang bansa. Habang lulan na ng eroplano, ang isipan ni Ignacio ay nasa dalawang anak pa rin niya. Kahit naman ganoon ang ginawa ng mga ito sa kanya, hindi pa rin niya magawang tiisin na lamang ang mga ito. Kung kahit nag-iwan pa nga siya ng mensahe para sa kanila. At yun nga ang naisip niya sa mga oras na yun. Nakauwi na kaya sila? Nakita kaya nila ang iniwan kong liham? Nabasa na kaya nila? Ba't wala po silang text? Mamimiss kaya ako ng mga anak ko? Nalulungkot kaya sila? Sunod-sunod na tanong ni Ignacio na naghihintay pa rin sa pagtunog ng kanyang telepono sa pag-asang mayroong mensahe man lang mula sa kanyang mga anak. Pero di isa, wala nga siya natanggap. Lumipas pa nga ang mga araw at sa ngayon, nasa halos isang taon na nga rin mula noong mamasukan si Ignacio bilang family driver sa Middle East. Mabuti na nga lamang din ay mayroong lahing Pilipino ang kanyang mga amo. Kaya hindi nga siya gaanong nahihirapan sa pag-adjust ng buhay doon. Bukod nga rin doon, ay mapalad nga rin siya dahil napakabait ng pamilyang pinagtatrabahuhan niya. Mayroon nga nag-iisang anak na lalaki ang kanyang amo na halos kasing edad lamang din ng kanyang mga anak. Ito ay si Luke. At dahil sa pagiging busy ng mga magulang ng batang amo, madalas ay sa kanya naiiwan si Luke. Kung kahit madalas nga rin, hindi lamang basta-basta pagmamaneho ang ginagawa niya para dito. Nagsilbi na nga rin siyang tutor ni Luke dahil sa kagustuhan nito na matuto pa at mahasa sa pagsasalita ng Tagalog na siya nga rin kinagigiliwan nitong si Ignacio. I wanna learn more para when I go home to our country,
hindi maiilang sa akin ang kakausap sa akin. Because I understand and know how to speak Tagalog. Diba, Tate Ignacio? Sabi ni Luke kay Ignacio na sinang-ayunan naman nito. Yes, yes, dapat. You know also our language. Kasi you are also a Pinoy. Tugon ni Ignacio na medyo may pagkamatigas pa nga ang pagkakabigkas niya ng wikang Ingles. Laging ganoon na nga rin ang naging setup ni Ignacio at Luke sa loob ng 4 na taon na paninilbihan niya sa pamilya. Natuto na nga magsalita ng banayad ng wikang Tagalog si Luke, kung kahit madalas Tagalog na nga rin ang ginagamit nilang salita sa tuwing nag-uusap sila, na siya rin namang ikinatutuwa ng mga magulang ni Luke. At dahil nga sa palaging si Ignacio ang kasama ni Luke, naging malapit na nga rin ang dalawa sa piling ng isa't isa. Kung saan nga, Tate Ignacio na ang tinatawag ni Luke sa kanya. Bagay na labis naman nagpapataba sa puso ni Ignacio na nangungulila rin sa kanyang mga anak. Matagal na nga rin kasi niyang gustong maramdaman ang ganitong bagay. Yung mayroon nagtuturing sa kanya na ama. Hindi nga rin maipagkakaila ang labis na pananabik ni Ignacio sa kanyang mga anak. Sa loob kasi ng mahabang panahon na nandoon siya, minsan lang sila magkausap at tanging sa chat lamang. Di kamusta, hindi mo lang siya nakatanggap mula sa mga ito. At sandaling nakikipag-usap lamang ang kanyang mga anak sa kanya sa tuwing papadala siya sa mga ito. Kahit nga ganoon, para kay Ignacio ay sapat na nga yun. Kahit di na nga siya intindihin ng kanyang mga anak, basta't nagagawa pa rin niyang suportahan ang mga ito hanggang sa may raos na nga nila ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Dumaan pa nga ang ilang taon at noong makapagtapos na nga ang kanyang mga anak, doon na nga rin napagpasyahan ni Ignacio na umuwi na. Habang tumatagal nga rin kasi, ito na rin nararamdaman sa kanyang katawan ang paghina nito. At nahihirapan na nga rin siya sa pagtatrabaho. Maayos nga siya nagpaalam sa kanyang mga amo at pumayag naman ng mga ito. Tay Ignacio, sure po ba kayo? Okay lang kayong umuwi na mag-isa? Okay lang din po ba sa inyo? Kahit wala man lang sasalubong sa inyo, kahit isa man lang sa mga anak nyo? May pagkaalalang tanong ni Luke kay Ignacio. Oo anak, ayos lang yun. Bahala ko kasi nasorpresahin sila. Tsaka okay lang naman sa akin, kahit walang sumulubong sa akin sa airport. Sagot naman nito. Well, okay. By the way, ito naman po pala ang para sa mga anak mo. Kahit ginaganyan ka lang nila at naiinis din ako sa kanila minsan because they are not being good sons, I know pa rin na they are special for you. Kaya ito, ipasalubong na rin po ang mga ito sa kanila. And this one naman is for you, Tate Ignacio, because you've been the best driver, best tutor, best business mentor, best Tate Ignacio, and best friend na rin. Kaya you deserve this po. Please, huwag mo po ako kakalimutan ha. Sana dumating yung araw na magkita tayo ulit. Sabi ni Luke, nalatang may lungkot sa boses nito sa pag-alis ni Ignacio. Hinatid nga siya ni Luke hanggang sa airport. Halos mga yak-yak nga sila pareho noong papalis na siya, dahil napamahal na nga rin sila sa isa't isa. Gayunpaman, maluwag pa nga rin sa puso nagpaalam ang dalawa sa bawat isa. Muli, habang nasa itaas ng himpapawid, di na naman maiwasan ni Ignacio na maalala ang mga oras noong sakay nga rin siya noon ng eroplano papuntang Middle East, kung saan ngay kahit isang text man lang na ingat ka mula sa kanyang mga anak ay wala siyang matanggap. Samantalang sa taong hindi naman niya kano-ano, hindi lamang siya basta inihatid nito. Bagkus, labis nga rin itong nalungkot at nag-alala para sa kanya. Mabuti pa nga talaga si Luke.
kahit hindi ko siya tunay na anak. Pero ganoon na lamang ang paggalang at pag-aalala niya sa akin. Samantalang sarili kong mga anak, parang baliwala lang ako at tanging nakikita lang nila akong tatay para magsustento sa kanila. At hanggang doon lang ako para sa kanila. Pero sana naman, sa pag-uwi ko ngayon, kahit papaano sana, mayroon ng pagbabago. Sana matuwa sila na umuwi na ako at magkasama-sama na rin kaming muli. Miss na miss ko na ang mga anak ko. Kaya sana, na-miss din nila ako. Sampit ni Ignacio sa kanyang pag-iisip-isip. Excited na bumaba si Ignacio sa tapat ng kanilang bahay habang bitbit ang mga pasalubong para sa kanyang mga anak. Noong biglang, "Aba, bakit ganito? Ano nangyari?" Hindi man lang inaalis sa mga damo sa paligid ng bahay namin. Tsaka bakit may nakabaskil dito na lot for sale? Hindi ko naman ito pinagbebenta ha. Teka, nasaan ba mga anak ko? Gulong-gulong nga si Ignacio sa pagdating niya sa kanyang bahay. Tila ba napawirin ang lahat ng galak na kanyang nararamdaman kanina. Lalo na nga noong malaman niya ang isang balita na nagpagimbal sa kanya. Napag-alaman niya kasi ni Ignacio mula sa kapitbahay nila na di umano ay nagkaroon ng matinding pag-aaway ang dalawa niyang mga anak nang dahil sa lupa. Hanggang sa nagdesisyon ang mga ito na lisanin na ang tahanan nila at ibenta na lamang ito dahil inaakala nila na hindi na nga raw siya uuwi dito. Kahit ang totoo talaga ay wala naman siya kaide-ideya patungkol sa bagay na ito. Hindi pa man siya pumapanaw, pero parang pinapangunahan na rin siya ng mga ito dahil sa mga desisyon na hindi man lang ipinagbibigay alam sa kanya. Sa mga oras na ito, dito lamang din niya nalaman na ang pareho niyang mga anak ay kinasal na rin pala at magkakaroon na nga ang mga ito ng sarili-sarili nilang mga anak. Si Jandel ay isang profesor ngayon sa isang sikat na universidad, habang si Jefferson naman ay isang chef sa isang tanyag na hotel and restaurant. Bakit naman ganito? Marami na rin pala akong hindi alam tungkol sa mga anak ko. Ni hindi mo na ako nakapunta sa graduation nila. Tapos ngayon, pareho na pala silang ikinasal na. Bubuo na rin sila ng sarili nilang pamilya. Bakit hindi mo nang nila ako binalitaan? Talaga mong binabaliwala na ako ng mga anak ko? Malungkot na tanong ni Ignacio sa kanyang sarili. Hindi maiwasan ni Ignacio na mapaluha noong pumasok sa kanyang isipan ang patungkol sa bagay na yun. May pagdaramdaman sa kanyang kalooban, pero nanaig pa nga rin ang kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Kung kahit naisipan na nga lamang din niya na bisitahin ang mga ito, kaagad niyang inayos ang kanyang sarili at pumara ng taxi papunta sa bahay ng kanyang anak. Una niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang bunsong anak na si Jandel. Dad? Anong ginagawa mo dito? Nakauwi ka na pala. Dapat, hindi ka na lang muna siguro umuwi. Dahil maayos naman ang trabaho mo doon sa ibang bansa, di ba? Mahirap ang buhay dito. Kaya dapat, doon ka na lang sa ibang bansa. Halos mautal-utal na sambit nitong si Jandel noong makita ang kanyang tatay sa labas ng kanilang gate. Kulang na lamang, idiretsa nga siyang itaboy nito. Dahil halatang-halata nga rin na hindi nga nito ikinatuwa noong makita ang kanyang tatay Ignacio. Han, sino siya? May bisita ka ba? Tanong ng asawa ni Jandel. Wala Han. May nanglilimos lang dito. Aabutan ko lang. Tapos babalik na rin ako dyan. Huwag mo nang intindihin ng matandang to. Baka naliligaw lang. Aabutan ko lang ng barya ha. Nakakaawa din kasi.
Sa harap ng asawa ni Jandel ay nagkunwari lamang siya na hindi nga niya kilala ang sarili niyang tatay dahil kinakahiya niya ito. Dad naman, bakit ka ba kasi nandito? Umalis ka na. Baka makita ka pa ng asawa ko. Ang sabi ko pa naman sa kanya, hindi ko kilala ang tatay ko. Hindi ko siya nakilala. Kaya please lang, huwag ka na babalik dito ha. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. May pera ka naman, di ba? Or maybe, I can give you more. Para makapagsimula ka ulit. Bibigyan na lang kita ng pera. Magkano ba ang gusto mo? Hayaan mo na lang na maging tahimik ang buhay ko. Kasama ang pamilya ko. Umalis ka na. Sige na. Mabilis na sabi ni Jandel sa kanyang ama. Sabay sinarado ang gate. Kahit hindi pa man nakakasagot ang kanyang tatay na si Ignacio. Hindi man lang nito nagawang yakapin o kamustahin ang kanyang ama. Halos mabiyak nga talaga ang puso ni Ignacio sa ginawa at mga sinabi ng sarili niyang anak sa kanya. Pero kahit napakasakit sa kanya bilang ama, ginawa na lamang niya ang nais ng kanyang anak, alang-alang sa ikakapayapa ng isipan nito. Taimtim na umalis ang kawawang si Ignacio, bitbit ang pasalubong na para sana kay Jandel. Ganoon pa man, may pag-asa pa nga rin siyang bitbit sa puso niya sa pag-iisip na may isa pa nga siyang anak na pupuntahan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras itong si Ignacio, kaya't pumunta na nga siya at kumain sa pinapasokang restaurant ng isa pa nga niyang anak na si Jefferson. Ilang oras pa nga naghintay si Ignacio na makita ang kanyang anak. Hanggang sa maya-maya pa nga, lumabas na mula sa kusina ng restaurant ang anak niyang si Jefferson. Dad? Sinabi nga sa akin ni Jandel, nakauwi ka na nga. Tama nga siya. At nagpunta ka pa raw sa kanila? And just like what I thought, sabi na nga ba, sa akin ka diretso. Well, Dad, to be honest with you, magkakaroon na rin ako ng sariling anak. Mabigat na ang responsibilidad ko, Dad. At hindi ko nakakayanin pa na may isipin pang dagdag na pasanin. Sana naman, maintindihan mo ako, Dad. Pasensya na. Pero wala kang maaasahan sa akin. Eto, kumain ka na lang. At ito naman ang kaunting pera. Hanggang dito na lang muna ang kaya kong ibigay sa'yo. Pasensya na. Saad ni Jefferson sabay umalis na hindi man lang binigyan ng pagkakataong makapagsalita ang kanyang ama. Para bang isang aso ang kanyang ama kung ipagtabuyan niya ito. Balisang umuwi na lamang si Ignacio sa dati nilang bahay na puno ng alikabok at dumi. Sa tagal na nga nitong naabandona. Magdamag siyang umiiyak sa labis ng sama ng loob na kanyang natamo mula sa pagbisita sa kanyang mga anak, na ang tanging nais lang din naman niya ay makita at mayakap muli ang mga ito. Gusto nga rin niya may abot sa kanila ang mga pinamiling pasalubong para sa kanila. Bagkus, ipinaramdam lamang ng mga ito sa kanya na wala siyang halaga at wala siyang kahit konting puwang sa buhay nila. Katulad nga ng dati, ay sanay na nga siyang maramdaman ito. Pero kahit pa ulit-ulit na nga itong ginagawa sa kanya ng kanyang mga anak, ay sobra pa nga rin nasasaktan si Ignacio dahil sobra-sobra din ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Lumipas pa nga ang 2 taon, si Ignacio ay tuloy na nga lamang tinanggap ang kapalarang mag-isa na lamang siyang tatanda at hindi na nga muling makakapiling pa ang kanyang mga anak. Dahil na nga rin sa kanyang katandaan, hindi na nga rin kaya pa ni Ignacio na punan ng kanyang mga pangangailangan dahil hindi na nga niya kaya pang magtrabaho. Talagang naging mahirap ang kalagayan ni Ignacio, lalo na nga ngayon na mayroon siyang mga gamot na kailangan nga niyang bilhin. Dahil bukod sa matanda na nga siya, ay mayroon na nga rin siyang iniindang sakit na lalo pang lumalala sa paglipas ng mga panahon. Tanging pangangalakal na nga lamang ang naging pangkabuhayan ni Ignacio dahil naubos na nga rin ang kanyang ipon sa kanyang mga gamot. Ang mga negosyong sinubukan niya namang simulan noon ay hindi rin nagtagal
at nalugi na nga rin dahil sa dami na rin ng mga umuusbong na kanyang kakompetensya. Kung tutusin nga naman, ay maaari niyang ibenta ang kanyang bahay at ilang lupain na mayroon siya. Pero hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman na hindi na nga rin magtatagal, mamamaalam na nga rin siya sa mundong ito. Kung kahit minabuti na lamang niya na huwag ibenta ang natitira pa niyang mga ari-arian para ibigay sa may iwan niyang mga anak at mapakinabangan ng mga ito sa oras na siya ay tuloy na nga mawala. Kahit talagang napakahirap na nga ng kanyang kalagayan ngayon, ay ang kanyang mga anak pa rin ang kanyang iniisip. Naging malungkot ang buhay ni Ignacio. Subalit sa kabila ng lahat ng mga ito, naging positibo pa rin siya. I find joy in my Lord. Bad days are seen by the physical eyes, but the joy that I have with my God is what I live for. If I die alone, I will die with a smile because I have never been alone. I have the Lord, and He is with me. Kung ipagkakaloob man ng Diyos na magkaayos pa kami ng mga anak ko, yun ay labis kong ikalulugod. Pero kung hindi, yun pa rin ay aking ipagpapasalamat, sapagkat alam kong higit na alam ng Panginoon ng mga bagay na mas ikakabuti ko at para din sa aking mga anak. So I let His will be done. Ito ang maikling mensaheng ibinahagi ni Ignacio noong minsan nga siyang mapasama sa isang Bible study doon sa kanilang lugar. Marami nga ang naantig sa kanyang kwento at testamento sa buhay niya. Habang ikinukwento nga niya ang kanyang kalagayan sa buhay, wala siyang kalam-alam na mayroon palang nagbibideo sa kanya at in-upload nga ito sa social media. Hindi nga kinalaunan ay kaagad na nga rin itong nag-viral. Marami ang naantig at marami nga rin ang naniwala na tunay na buhay nga ang Panginoon, lalo na sa buhay ni Ignacio. Ito nga rin ang nagsilbing daan upang makarating kay Luke na noon pala ay nahanap din siya. Noong malaman nga ng kanyang dating amo na si Luke ang kinaroroonan ni Ignacio, wala nga itong pag-aatubili na pinuntahan siya. Mula nga sa Middle East, ay bumiyahe pa nga ito patungo sa Pilipinas. Sadya nga itong pinaglaanan ng oras ni Luke. Makamusta lamang niya si Ignacio na para sa kanila ay hindi lamang nila ito driver dahil kasapi na nga ito ng kanilang pamilya. Isang araw ay nasurprise na lamang si Ignacio noong bigla siyang dalawin ni Luke. Ikinagulat nga niya na mayroong dumating na isang magarang kotse at bumaba mula dito ang isang binata na alam niyang si Luke. Naging madrama talaga ang pagkikitang muli ni Ignacio at Luke. Di halos akalain ni Luke na yun pala ang kalagayan ngayon ng taong malapit sa puso niya at pinagtiyagaan nga niyang hanapin buhat nang umuwi siya dito sa Pilipinas. Tatay Ignacio, I'm so happy to see you. Kamusta ka na po? May pananabik na tanong ni Luke. Ito, buhay na buhay pa. Masaya rin ako na makita kang muli. Mabuti nga at naabutan mo pa akong buhay. Makulit na sagot ni Ignacio sa binata. Tatay Ignacio naman oh, ano mo mga sinasabi mo? Mabuti kang tao, kaya sigurado magtatagal pa talaga ang buhay mo. Sabi ni Luke, sabay niyakap ng mahigpit si Ignacio. Ulila na nga ngayon si Luke sa kanyang mga magulang dahil nasawi ang kanyang mga magulang sa isang malagim na aksidente. Kaya noong malaman nga niya ang kalagayan ni Ignacio, pinag-igihan talaga ni Luke na hanapin ang tumayong pangalawa niyang magulang. Hindi nga niya kayang makitang nahihirapan pa si Ignacio. Kaya kinukup nga niya ito at pinangako na hindi nga niya ito papabayaan. Lalo na ngayon na parehas na nga silang mag-isa sa buhay. At katulad nga ng hiling dati ni Ignacio, ang hindi niya alam ay naregaluhan siya ni Luke ng isang malawak na lupain kung saan nasa gitna nga ito ng palayan at maraming puno at mga halaman.
Nakatayo nga rin dito ang isang napakasimpleng bahay kubo. Bagay na pangarap lamang noon ni Ignacio na magkaroon nito. Pero isinakatuparan nga ito ni Luke. Ang tanging gusto nga lamang kasi ni Ignacio ay isang simple at payapang buhay. Nanatili nga sa Pilipinas si Luke dahil nandito nga rin ang kumpanyang iniwan ng kanyang yumaong ama. At siya nga lamang din ang nag-iisang tagapagmana nito. Gusto nga rin niya makasama ang kanyang tatay Ignacio na nagpapaalala pa rin sa kanya na mayroon siyang magulang. Kahit napakaganda ng buhay ni Luke sa ibang bansa, dahil halos buhay prinsipe nga siya doon, mas pinili nga nito na damayan o samahan si Ignacio na isang kapamilya na nga rin para sa kanya. Isang araw, nagulat na nga lamang si Luke dahil noong bisitahin nga niya si Ignacio, naabutan nga niya ito na nakahandusay at walang malay sa sahig. Kasalukuyan pala itong inaatake ng karamdaman nito. "Tay Ignacio, ano nangyari sa'yo?" Dali-daling itinakbo ni Luke si Ignacio sa ospital at naagapan naman ito kaagad. Pero sa kasamang palad, naapektuhan na nga nito ang ibang bahagi ng katawan ni Ignacio, kung kaya't ngayon naging paralisado na nga ito. Hindi naging maganda ang lagay ni Ignacio sa kanya naging karamdaman. Marami pa nga ng ibang sakit ang natuklasan sa kanya. Ang iba nga doon ay dati na nga rin niyang iniinda na mas lumala pa dahil sa kakulangan niya ng gamot. Sa naging kalagayan ni Ignacio ay nabisuhan muna siya na manatili muna ng 1 linggo sa ospital para mamonitor ang kanyang kalagayan. Sa ika-4 na araw ni Ignacio sa ospital, hindi nga niya inaasahan na mayroong 2 espesyal na tao na darating dito. Walang iba kung hindi ang kanyang mga anak na sila Jandel at Jefferson. Noong mabalitaan pala ng mga ito ang patungkol sa nangyari at kalagayan ng kanilang ama, ay mayroong kung anong kumirot sa kanilang mga puso. Kung dati-rati, napaka-imposible mang isipin, pero katulad ng laging ipinagdarasal ni Ignacio, sa wakas ay nagkaroon na nga rin ng pagkakataon ng mag-ama na muling magkasama, magkausap at magkaayos na. Ganoon na nga lamang ang pagsisisi ng 2 niyang mga anak noong malaman nila ang pinagdadaanan ng kanilang ama at noong mapagtanto nga nila ang kalabisan na kanilang ginawa dito. Tsaka na lamang kasi nila naramdaman o naintindihan ang pagiging isang ama noong sila nga rin mismo ay naging ganap na magulang na. "Dad, I'm so sorry. Hindi kami naging mabuting anak sa'yo. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin bilang anak mo. Ginawa mo noon ang lahat para lang maging maganda ang lagay namin sa buhay. Kahit mahirap, hindi mo kami pinabayaan ni Jandel. Pero noong ikaw naman ang mangailangan sa amin, nagawa ka namin pabayaan. Kaya sorry talaga, Dad. Patawarin mo kami. Sana, hayaan mo kami makabawi sa'yo. Nagsisi na kami. Kaya please, magpagaling ka na. Gustong-gusto na rin namin makabawi sa'yo." Mangiyak-iyak na sabi ni Jefferson. "Oo nga, Dad. Sorry po talaga. Napakawalang kwenta kong anak. Halos ipagtabuyan kita noon. Pero kapakanan pa rin namin ang iniisip mo. Ni maging anak yata, hindi pa rin namin nagawa. Bagkus sa ibang tao pa ang nagparamdam sa inyo ng pagmamahal at pag-aaruga ng isang anak na dapat kami sana ang magbibigay sa iyo. Patawarin mo kami, Dad. Di mo lang namin naisip ang mga sakripisyo mo para sa amin noon. Kahit mag-isa ka lang na nagtataguyod sa amin. Sorry talaga, Dad. Pinabayaan ka namin." Sampit naman ni Jandel. "Dad, please, sorry talaga. Sorry kung kailangan mo pang magkaganyan.
bago namin ma-realize ang mga pagkakamali namin. We are not after the wealth, Dad. Kasi doon pa lang sa pagtatapos mo sa amin ng pag-aaral, you already have established treasures that cannot be taken away from us. Ngayon lang namin nakita at na-appreciate yung ginawa mong suporta at pagpapalaki sa amin. Salamat talaga, Dad. Ikaw ang pinaka-the best na magulang. Dagdag pang muli ni Jefferson. Ano ba kayo mga anak? Wala akong galit sa inyo. Mahal ko kayo. At walang magbabago doon. Pumunta man kayo dito o hindi. Kahit anong mangyari. Hindi pwedeng alisin ang katotohanan na mga anak ko pa rin kayo. Walang magulang na kayang tiisin ang kanilang mga anak. Kaya hindi ko kayo kayang tiisin. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Isang trahedya nagsilbing pagkakataon upang masagot ang lahat ng katanungan. Masabi ang lahat ng saloobin. Maihingi ng tawad ang matagal nang nakakubli sa puso't isipan. At higit sa lahat, maipadama ang tunay na nadarama ng puso na nahadlangan lamang ng pride sa sarili at maling pananaw sa buhay at sa mundo. Sa wakas, nagkaroong linaw na rin ang lahat sa pagitan ng mag-aamang matagal na ring panahon na naulila sa tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Ipinakilala nga rin ni Ignacio si Luke sa kanyang mga anak. Nalingid sa kanyang kaalaman, ay si Luke pala ang gumawa ng paraan para makontak ang kanyang mga anak at maiparting sa kanila ang tunay na kalagayan ng kanilang ama. Kahit hindi nga sila magkaano-ano ni Luke, ay talagang ginawa pa nga nito ang lahat ng kanyang makakaya para mapasaya si Ignacio at pilit na lumaban sa buhay. Luke, maraming salamat din sa iyo ha. Hindi mo pinabayaan ng tatay namin. Ikaw ang pumuno sa lahat ng mga pagkukulang namin sa kanya. Salamat. Dahil kung hindi dahil sa iyo, malamang hindi pa rin kami magkaayos ngayon. At hindi namin nalaman ang nangyari kay Daddy. Kahit napakayaman nyo, itinuring mo pa rin na pamilya ang tatay namin. At tinulungan mo pa rin siya. Wala yung Jandel, Jefferson. Pero sana, simula ngayon, palagaan nyo na ang tatay nyo ha. Dahil kung hindi nyo alam, inapakswerte nyo. Nakasama nyo pa rin ang tatay nyo. Marami ang naghahangad na makapiling ang mga magulang nila. Kaya hanggat nandito pa sila, pahalagaan nyo sila. Sagot naman ni Luke sa magkapatid na Jandel at Jefferson. Sa huli, inagbunga na nga rin ang lahat ng pagdarasal, pagtitiwala, at pagdepende lamang ng lahat na Ignacio sa Diyos. Simula nga noon, inapunan na nga rin ng masasayang araw ang buhay ni Ignacio, kapiling ang kanyang mga anak at mga apo, kasama nga rin si Luke. Isang araw, habang masaya ang lahat na nagpipiknik sa bakuran ng munting tahanan ni Ignacio na niregalo sa kanya ni Luke, taimtim pa nga nagdarasal si Ignacio habang nakaupo sa kanyang wheelchair na pinipintahan ng kanyang mga apo ng bulaklak. Malaya kang kumilos, Panginoon. Masaya akong aalis sa mundong ito kasama ang iyong presensya. Kaya gawin mo na ang iyong kalooban. Napangiti ng matamis si Ignacio, sabay pinikit ang kanyang mga mata. Bigla nga siyang nawalan ng malay. Tsaka lamang na pagtanto ng pamilya niya ang kanyang pagpanaw nang dahil sa 3 taong gulang niyang apo. Daddy, Papa Jesus, sundo na si Lolo. Wika ng apo ni Ignacio. Ikinagulat nga nila dahil biglang nawalan ng malay si Ignacio habang nakaupo sa kanyang wheelchair. At doon, tuloy na pala itong pumanaw. May lungkot mang nadarama ang bawat isa sa paglisan ni Ignacio, pero mayroon pa nga ring galak din sa kanilang mga puso na malamang
na maalam ang kanilang tatay ng payapa at isinuko ang kanyang buhay sa Panginoong Diyos. Batid nila na hindi nila dapat ito ipangamba dahil kasama niya ang Panginoon na pinagsilbihan niya noong nabubuhay pa siya. Alam din nilang lahat na nabuhay si Ignacio hindi lamang para sa kanyang sarili dahil halos lahat ng buhay nito ay nilaan niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Masasabi nga nila na isang huwarang magulang si Ignacio at maipagmamalaki nga nila ito kailanman. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng amang si Ignacio. Sa kwentong ito ay pinapaalam sa atin na ang magulang ay regalo sa atin mula sa may kapal na siyang sa atin ay lumikha. Kung kahit habang nabubuhay pa sila, nararapat lamang din na bigyan natin ng pagpapahalaga ang papel na ibinigay sa atin bilang mga anak. Dahil balang araw, ito rin ay siyang ating aanihin. At higit sa lahat, ito ay utos ng Panginoon sa atin. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.